Brad Jeff, ay salamat na marami at nandidiyang ka. Good morning, Well, Brad. basta nandiyan si Mase, okay tayo, Brad Ted, Yan, pag naku wala si magandang Chacha. umaga, Brad Oo. Jeff. Isang taon daw si Mase Uy, dito. Isang linggo Mase, lang. na, na-receive ko yung memo, naka-all black tayo. Ayan, oo nga no, nakipartner ka sa amin na Pastor Jeff ayos. Ikaw Yes, ba of ay course. nakiki-uni itim din? Wala akong alam sa ganyan eh. Hindi Ah, ako, Oo. alam mo, Mase, yan ang ano namin ni Ted, ano ba tawag doon? Siya'y komentarista, ako'y ebanghelista. Yan. Yan. Evangelist. Hindi ako komentarist. Well, pwede rin tayo Sumusulpot-sulpot maging ng meat. kumaintarista. Ay, Sino to? Hating ka. Okay, maganda sige. yan. So, ito na kami. All ears para sa ating magandang balita mula kay Brad Jeff. Brad? Yes, Brad, Ted, iba-iba topic natin samut-sari about leadership, about integrity. Iba-iba ngayong linggo na to. Maganda yung topic natin ngayon because leadership begins with character. Before po magka-position, there should be a formation. Sabi sa Psalm 78:72, and David shepherded them with integrity of heart and with skillful hands, he led them. Isa po sa greatest leaders, one of the greatest kings sa Bible ay si Haring David. Sabi po rito, nilid daw niya yung kanyang ano ba tawag doon, constituents. Kaya niyang yung mga dominion niya with integrity of the heart, that is character, and skillful hands, that is competence. Notice the order, integrity na muna ng puso, and then skillful hands yung pangalawa. Character before competence. Marami gusto maging leader. Gusto ng title, gusto ng influence, gusto ng authority. Ang tanong, kaya ba ng dibdib mo pag ikaw na yung humahawak ng gano'ng kalaking halaga na nasa authority mo, paano mag-disburse? Kaya ba ng puso mo yung leadership position? Because leadership is not proven in public spotlight. Hindi yan sa FB post. It is formed in private obedience. Yung position po can be given overnight, pero character is built over time. Kaya magugulat ka, bakit ang bigla na lang naging congressman to, naging ganito, ganyan, pero bakit hindi siya dumaan sa matindi munang kumbaga testing and trials. Number one, character is who you are when no one is watching. Si David po, bago naging hari, naging shepherd muna. Walang audience, walang applause, pero habang nagbabantay siya ng tupa, doon hinuibog ng Diyos ang kanyang karakter. Kaya nung hinarap na niya yung Goliath, yung giant na si Goliath, hindi biglaan yung courage niya. Nakibaka na siya bilang shepherd, natalo na niya yung mga leon, mga tigre, mga bear, bago niya hinarap yung totoong higante. It was cultivated in public. Kaya po yung leadership does not begin on the throne, it begins in the field. Okay? Pangalawa po, talent can open doors. Character keeps them open. Ibig sabihin, yes, magaling ka, talento ka, competent ka, pero yung character magpapanatili sa'yo dyan. May mga taong magaling, skilled, charismatic, walang character, ang bilis ng pag-angat, ang bilis din ng pagbagsak. Pag tinignan natin sa Bible, maraming ganyan. Si David po, tinrain, bata pa, ang tagal niya bago naging hari, na napanda yung kanyang character. Again, skill impresses people, but character sustains legacy. Kaya tinan niyo yung mga kinakasuhan ngayon, okay, ng ating mga batas, wala pong legacy ang iiwanan ng magandang pangalan sa susunod na henerasyon. Because competence may build influence, character builds trust. Last po, leadership is stewardship. Okay, hindi po siya status. Si Jesus po dinefine ng leadership, ni-redefine rather, nung siya po ay dumating sa lupa, hindi siya bossing, hindi siya anak ng hari. Isa siyang simpleng anak ng karpintero. At nung towards the end of his life, he washes the disciples' feet. Pinakita niya, leadership is serving. Leadership heart is serving. Kaya nga maganda yung title ng ating mga politiko, public servant. Sana lang po nasusunod. Because true leadership is not about control, it's about being responsible to the mandate that was given to us. So again, gusto ko lang po kayong encourage. Ano bang area ng buhay natin na mayroong konting character flaws o issue na kailangan nating ayusin? Pag sinundan ba tayo ng tao, yung example natin, will they grow closer to God? O kakarimari-mari magiging status natin sa mata nila? Because tandaan natin, Psalm 78:72, David shepherded them with integrity of the heart and with skillful hands, he led them. Tayo manalangin, Panginoon,
Salamat po because leadership begins long before the promotion. Yan po ay nagsisimula sa puso. Magdali lang, Lord, maging leader ngayong mga panahon na to. Basta maingay ka lang sa social media, you can command following. Pero Lord, hindi ngunit maingay ay magaling. Hindi ngunit maingay ay may karakter. Hindi pwedeng magaling lang kami, dapat matino. Lord, hindi rin naman matino lang, hindi rin naman magaling. Kaya Lord, itong pagiging magaling at matino ay kailangan ng bawat leader namin. Yan ang dinadalangin namin, Lord, sa mga leader ng aming bansa, leader ng tahanan, leader ng eskwelahan, leader kung saan-saan departamento, Lord. Kailangan namin ng mga leader that will have character and beside being competent. Salamat, Panginoon, sa inyong patnubay sa salita mo. Nagagabayan kami bilang leaders ng aming mga bahay, aming lipunan. In Jesus' name, Amen. Amen. Panginoon, muli po maraming salamat sa aming pakikinig sa aral pong inihatid ni Brad Jeff na sadyang napapanahon po sa aming bayan. Mahal na Panginoon, alagaan niyo po lagi si Brad sa kanyang daily purpose and mission sa aming programa at sa kanilang simbahan. Alagaan niyo po siya at ang aming tagapakinig na ito ang inaabangan araw-araw sa aming pong palatuntunan. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Thank you, Brad. Very, very timely indeed. Alright, sige. So, bukas ay bisperas na ng Sabado. Oo. Looking forward for the weekend. Yan. Well, baka bukas magkakasama tayo dyan sa studio kung papalarin. So, Kung papalarin, siguradong kami mapaalad bukas na ikay makaniigan dito ng live sa ating programa. Ano kaya kung mag-live ka di? Hindi. Kasi baka naman, baka dadaan ka pa sa beauty parlor eh. Live tayo dyan bukas, Brad Ted. Ang espasyo dyan ay malaki. Alam ko naman na may lugar tayo dyan bukas ng umaga. Yeah. Okay, sige. So we'll catch you again tomorrow, Brad Jeff, and thank you for your service. Maraming salamat, Ted. Of course, Maset. Thank you so much. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!